Ayaw kumabit. Let's go. Saan tayo punta? Yeah. Saan tayo pupunta? Ang init. Nakalimutan ko itali yung helmet ko. So may lambreta sa likod natin. Ang ganda ng kulay. Orange. Ayun, no? Lambreta. Pogi din eh. Let's go. Okay, hindi pa makakatawid si ate. Mauna na tayo. So ito yung first weekend ko dito sa Angeles simula na lumipat ako. Kasi lagi naman ako umuwi sa amin kapag weekend. Well, uuwi pa rin naman ako today. Hindi nga lang like before na after shift alis na kagad. Luluwas muna kasi sila dito, tapos sasabay tayo pabalik. So hindi na tayo magmomotor para tipid. Hindi tayo mabiyahe. Grabe, no? Hindi natin alam kung hanggang kailan na sitwasyon na ganito. So kailangan talaga natin magtipid. Kaya na lang kung isa tayo sa mga ano dyan, no? Mga malulupit, mga lodi, mga anlipiga. Siya mukhang hindi pa huhupa ang tensyon. Nagkakabombahan pa rin sila despite of series of statements from Tito Trump or Tito Donald. Yung mga nakapagpalit sa mga hybrid na sasakyan katulad nito nung Kicks. So yeah, yan yung mga, well, we can't say na hindi nila nararamdaman yung crisis, but lesson siguro dahil yun nga, mas tipid yung sasakyan nila, no? Lalo kung mahaba-haba yung binabiyahe mo kapag pauwi ng trabaho or whatever, yung regular riding riding route mo, kung let's say 30 minutes or more, tapos as in parang dire-diretsong biyahe. Yan, so lagi nakakapag-charge yung mo, di ba? Lagi nakakapag-charge yung EV mo. So that means na nagagamit mo ng or nasusulit mo yung wifi, kasi lapit lang na niya eh. Ang lapit lang na drive niya from home to work, back and forth. Kaya hindi niya masyado na ma-maximize yung sasakyan niya. Well, anyway, eto na, nakapag-decide na ako saan tayo pupunta. Gusto ko sana pumunta sa loob ng Clark, tapos magkape tayo dun sa malapit sa pinag-trainingan ko before, sa may Royce. Kaso parang para may isa-isa yung labas natin, punta na lang siguro tayo ng Moto Market. Tingin lang tayo ng rainsuit or ng raincoat since magtatag-ulan na. Pag April, bago tayo magpalit ng season, bago mapunta sa summer, nag-uulan-ulan pa di ba? So tingin tayo ng kapote natin. Tapos saka tayo magtingin kung saan tayo pwede magkape or magmerienda or whatever. Parang gusto ko nga ng aling lusings na sisig. Aling lusings.
Ganda ng ADV niya, oh. So ito yung alternate route papuntang ano, dun sa area sa may Marquee. Nakadaan na ako na isang beses dito. Hopefully hindi ako nagkakamali, pero mukhang hindi naman kasi ayun yung ano, doctor's medical center. So ito yung traffic na iniwasan ko, kaya dito tayo dumaan. I mean, madaan na pa rin natin pero hindi all the way. So more than half nung ruta na may traffic yung na-skip natin pag dun tayo dumaan. Galing, no? Natututo na ng mga shortcut. Well, natuturuan na tayo ng mga kasama natin sa work. Ito, normal na to kasi rotonda tapos may entrance ng expressway. Okay. So yeah, usapang ano tayo kanina, no? Usapang gasolina. So yun nga, medyo magtatagal pa yung sitwasyon. Although according to the news, na dumating yung crude oil galing Russia. So hopefully maano yan, no? Mabawasan yung bigat ng presyo ng gasolina. Sana magkaroon ng rollback since may supply naman na pala. Magpa-park sana ako sa Uniqlo kasi libre, tas malapit lang. Kaso may harang, I don't know why. So dito na lang tayo, traditional way. Sana nga ba yun? Parking. Dito yata. So yeah, ayun nga. Hindi ko maintindihan bakit, or hindi ko mag-gets yung point. I mean, yeah, siguro dahil hindi government owned ang mga gasoline station dito sa atin, kaya wala tayong control. But yeah, still, no? Ang laki-laki ng pondong nawawala sa government. Hindi nila kayang saluhin or i-cushion yung ano, yung nangyaring increase para hindi natin masyadong ramdam as consumers, di ba? Uy, grabe. Kaya ayoko sa ganito eh. Hindi pa tayong dumulas. Dito na nga lang tayo. Ganda ng Land Cruiser. Ayun, sorry. Lagi napuputol yung ano natin, usapan. Samyang. Metallica. Cotton on. Okay. Ayos to ah. Ang ganda. Pwede. Tapos 300 each. And na Moto Market. Pasok tayo dito. May nakita ako doon, frozen wrap. Parang gusto kong i-try. Yun na lang siguro kainin natin. Tapos coffee tayo doon. May pick up coffee ako na nakita kanina rin. Good afternoon. Ang ganda rin na ito. Kaso medyo pricey siya. So 2,160. Tapos bibilin mo pa yung pants na 2,780. Ayan. Raincoat yung itsura, no? Ito.
Ah, okay. So, parang may garter sa dulo. Ah, pero okay lang din. Ang ganda. So, ito yung partner na pants na ito, no? Yes, sir. Sige, sige. Mukhang okay na nga to. Sana mag-sale. So, pag malapit-lapit yung rainy season, nagsisale sila. Check ko yung price, sir. Okay, sige, sige. Thank you. Although mukha siyang pricey. Let's see. Anong price? 3,180. Oh, okay. So, 3,180 tapos yung Ixon is 4,000. So, kung may kasamang pants to, pwede na. Kaso mukhang wala. Okay. Alis na tayo. Napakwento pa tayo dun sa sales lady. Invite nila ron. Yeah, the best talaga rito sa Moto World na to. Ayan, tinuro pa sa akin. May parking daw. So next time, dito na lang daw ako magpa-park. Pero, may nakita tayong ganito. Saan ka gusto natin ng donuts? Wow! Ang pricey din. Ano to, per piece? Spanish latte na lang na hot. I-ready ko lang, sir, yung inyong order. Alright, thank you. You're welcome. Papasit, sir, na But yeah, may nag-move ng motor natin. Pinorward siya, tapos sinide stand lang instead of center stand. Buti hindi bumagsak. Kung bumagsak daw, masakit di ba? Darating ka na lang, puro gas-gas na yung motor mo or whatever. Tapos di mo alam kung sino sisisihin. Kaya sana kapag may mga gagawin kayong ganito, no? Respeto lang sa kapwa mo motorista. Ibalik mo kung paano mo tinanggal yung motor. Like if naka-center stand, ibalik mo sa center stand, hindi yung side stand lang. Kasi hindi naman namin sinenter stand for no reason di ba? Yun lang naman. Okay, pauwi na tayo. So yep, short vlog lang talaga ano. Wait, saan ba? Naligaw na ako. Oh, Tesla. Hangas. Ganda, no? So, ayun nga. Couture Donuts. Okay naman. Masarap naman yung ano. Masarap naman yung shawarma na ano ba yun? Spicy tuna shawarma. Tapos para siyang empanada yung pagkakagawa. Masarap. Maliit siya, but 70 pesos lang din naman. As for the coffee, so 170, maliit din. But Spanish latte in order natin. Alright, marami much better. Yun lang. Hindi na rin tayo masyadong nakapag video doon kasi medyo magulo. Natataranta si ate. Wala namang masyadong customer. I don't know ba't siya natataranta. Siguro dahil sa mga pumasok na order sa Food Panda. Kaya yun. Yeah, but overall yung pagkain masarap. Yung donut, I don't know, but siguro masarap din yun. Hindi naman siguro magpipresyo ng ganun kung hindi, di ba? Tapos tingnan natin kung kasya tayo dito. At oh my gosh. Oh, di ba? Kasya. Silip-silip. Alrighty. Yeah, medyo inconsistent yung mga videos natin, no? Yung ano kasi yung ND filter, hindi siya yung snap-on, kundi ini-screw siya. Kaya yeah, kailangan kong ma-figure out kung paano ko siya magagamit efficiently. Like of course hindi naman pwede parating naka ND filter yung mode na gagamitin mo dahil madilim siya pag indoor. Kung mapapansin nyo, sana nga yung video natin habang nasa loob ng Moto Market is is malinaw naman kahit well, mukha namang malinaw but I don't know if it's bright enough. Kasi nga naka ND filter. Let's see. Malalaman natin yan later.
But yeah, kailangan natin gumawa ng mga preset, no? Tapos yung yeah, yun lang naman. So yeah, it's another memo vlog. Salamat sa panonood, sa pagsama sa konting stroll natin today. Wala tayong masyadong ride talaga dahil ayun nga, mahal ng gasolina. Kaya nagtitipid. Well, pagdating naman sa mga tipid tips natin, pagdating sa of course, nasa riding community tayo, affected tayo ng mga price increase na ganyan, or mga di ba, yung mga pagtaas-taas ng gasolina na ganyan. Well, meron lang naman tatlong parang tatlong way or best practice para malesen mo yung impact sa sarili mo. Number one is, of course, yung riding style. Kung ikaw yung parang tipong stuntman ng KTM, yung piga ng piga, yung ganon, well, kailangan mong baguhin na yan, lalo na kung hindi ka apo ni Ramon Ang na merong unli piga talaga na privilege dahil may sariling gasolinahan. Yeah, syempre kailangan mong mag-adjust. Second is yung mga maliliit na bagay. Every small thing counts. So yung ruta na pipiliin mo, of course, dapat less traffic, yung mga oras ng pag-alis, and yeah, yung mga adjustments sa motor like tire pressure and everything. Yeah, may yan, may epekto yan sa gas efficiency ng sasakyan mo. And then lastly, yung pinaka-effective is ito talaga, 100% effective. Huwag mong gamitin yung motor mo. Kung mag-gasolina, di ba? Ganun lang yung kasimple. Maglakad ka, huwag kang tamad. Kung kaya naman lakarin, di ba? Exercise pa yon. So yeah, again, thank you for watching. Casual riding. See you on my next vlog. Bye.